So, andito na naman po tayo at gagala na naman. Ito ang kasama ko, si Ram. Medyo nakakaumay siya kasama pero wala akong magagawa. Nasa kanyang tiwala ko, di joke. So, bala ko siya puntahan ngayon sa pinanuroonan niya. Kanyang bahay. Alam mo yung part na kunyari nagbabasa ka sa train pero iniisip mo, nasarado ko ba yung kalan? Nabunot ko ba yung plancha? Tapos, ganun yung mga thoughts ko dyan. Kasi naalala ko wala naman pala akong plancha. Pinaplex ko lang yung balahibo kong parang unggoy. So, ito sobrang aga kong umalis. Tapos, medyo wala pang masyadong tao sa train. Kaya nag-enjoy akong makinig sa hangin. Kasi bawal po mag-ingay sa mga public places dito. Especially train, bus, and ano pa ba? Museum. Commonly. So, from bahay ko, Palubek, tapos Bad Kleinan, then Wismar. So, hindi siya masyadong maraming travel. Medyo nakakahilo lang. So, ito na yung train ko papuntang Wismar. So, from Wismar, sasakay pa ako ng isang bus papunta dun sa isla ni Ram. So, pinaghiwalay pala kami ni Ram kasi medyo sobrang endangered species na siya. Kaya pinapahalagan siya ng mga nilalang dito. Pinatapon siya sa isla. Pero hindi kami magkasama kasi madalas na-accident kami dalawa eh. Joke lang. So, ito na yung view papuntang isla. Actually, nakakatuwa tong isla na to eh. According to my research, basic fact is Insulpool is an island in the Baltic Sea. Bulol pa. Insulpool is an island in the Baltic Sea about 10 km north of Wismar in the Wismar Bay. So, the size of the island is 63 to 67 kilometers. And they have population for 2,500 to 2,600. So, hindi siya ganun karaming tao. Based on my experience, actually, most of the time is, nakita ko is tourist. So, pagkababa ko ng bus, pumunta ko dito sa bakery nila. Sobrang sarap ng tinapay na nakikita ko. Medyo nagugutom na ako, kakahintay sa, yan, sa bata na yan. Diba, pinaplex niya pa sa kanyang bike niya, na kulay orange. So, nag-decision kami mag-grocery muna kasi medyo wala yata kami makakain kasi nung kapitigan mo hindi nag-stock ng grocery. Maasa siyang araw-araw siyang bibili. Ganun siya kayaman eh. So, bumili kami ng tinapay dyan. Sobrang weird lang. Adik na rin sa tinapay sis. Tapos kung makikita niyo masaya kami bumili, eh, kasi kakasahod lang yan. Pero bukas niyan, kain hangin na naman kami. Yung akala ninyo, madalas kami kumakain ng masarap. Kanin. Para mabusog kami. So, dito sa park na to, nakikita niyo yung view, sobrang aesthetic. Nararamdaman yung farm vibe. Parang lakas anong buhok ba yun? Mga cowboy, mga tumatakbo pang mga kabayo sa paligid. May nakita nga ako eh. Ang sarap kaya itapan. Tapos, may nakita kami, nagkakaway kami sa dati. Kukukuran siya nakalagay dyan na tanim. Yung kulay brown na yan. Kukukuran siya dati. Tapos ngayon, kulay black na. Ano ko, anong tanim. Tapos nakita ko parang beans siya. So, yung mga nakakalam ko ano yan, kayo na lang magsabi. Pwede kayo mag-comment. Mag-ambag kayo. Nag-aaway kami. So, ito. Ito yung part na pinagtatanong namin kung ano ba yung tanim niya. Kasi sobrang ganda ng view dati dito kasi yung buong field na yan sobrang orange kasi dahil sa kukukrunch niya golden field kumbaga. So nakakita feel ko black beans kasi black yung feel ko lang pero correct me if I'm wrong but okay. So sa side na naman yan naman ng mga nakikita kaming wild berries. So bilang isang mga bata at madalas na sa Aratiles nakakakain sa Pinas. Hindi pa rin kasang talad din sa film na yan. Ito, dito sa part na to, dito ako tinakot ni Ram last year na sabi niya malapugutan daw ng ulo. Si tanga naman naniwala. Medyo nakakatanga yung experience na yun. Ito ka sis. Nakikita niyo sobrang makaro. Saan mo tagtubutan? Yan. Ito na yung part na nilapitan na po itong wild berries. Na hindi hinugasan, tapos nilamutak ko agad. Ito na yung part na medyo tanga ko at tinatawanan ako itong bakor. Kasi, pagkakain ko sa kanya, meron pa siyang, paano ba siya, sapot. May mga sapot pa siya sa paligid. Diba?
Di ako magtataka kung may namatay na isang pamilya ng gagamba dyan. Nilamutak agad. Nakaka-ignorante kaya. Try nyo rin. Try nyo kumain ng wild berries na hindi hugas. Medyo flavorful siya. Kasi andun lahat ng bakterya, ng daan, alikabok. Tapos may gagamba, may chance ka pang makatikim ng crunchy chicharon na gagamba. Diba? Nakaka-disappoint ako sa park na yun kasi parang pinakita kung gaano ako gutom. At the same time, please, huwag niyong gagayan. Lalo ni pamangkin kung nanonood. Nabalita ako pala recently na si Ulap na mga vlog ko. Ulap, don't do that, okay? It's not really a good activity. Tita is a bad but beautiful girl. Ha? Ano to? Wala, inaano ko lang yung idea na huwag niya akong gagayahin na kumakain ako. Ano lang, Diyos ko. Paano ko yung gagamba na yung poisonous? Ala na. Nay na. Si tanga. Ang katimawaan kasi, nasa lugar yan. Minsan, wala sa lugar, pero dati inilulugar. Malayo-layo pa yung nalakaran namin papunta sa kanila. Ewan ko ba yung bahay naman nito? Malayo sa Kabias na. Diyos ko. Siguro mga 15 minutes or 20 minutes pa yung nalakad namin. Papunta doon sa bahay nila. Diba? Paano kung madilim dito? Diyos ko. Talagang matutulog na ako doon sa may bayan. So, yung pinanggalingan naming bakery, yun yung parang main city na nila. So, ayun na naman, berries na naman. Pinigilan ko lang yung sarili kong lamutakan niya kasi medyo parang dangerous na yung mga ginagawa kong activities. Puro tawanan na lang ginagawa namin. Ito, nararamdaman niyo malapit ko namin. So, ito na yung susunod na bayan. Imagine nyo, parang ano rin siya. Parang probinsya rin. Malayo-layo rin yung mga bahay sa isa't isa. Itong park na to is medyo sinuuna pa yung mga road. So, ito yung bahay nila, Ram. Dito sila sa taas. Dito sila na maninirahan within 3 months or 4 months. Hindi ko alam kung ilang months sila dito. Basta babalik sila sa November. So, may nakikita ako mga manok dito na masarap tinulahin. Tinulola. Tatanulahin. Basta kakainin. Kaso hindi tayo pwede manguha ng kung ano dito kasi hindi naman to Pinas na pwede ka rin magnakaw. Ha? So, sa mga di ko nakakaalam, may manukan kami sa bahay. Hindi ko kailangan magnakaw naman ako. Defensive kasi. Ito yung little home nila. Lakas makabayot ng kitchen. Second time ko na nakarating dito. Pero, ayun, minukbang namin yung tinapay na pinamimili. Kasi 2 days ako dito. So, medyo naramdaman ko yung pagkahangol ko dito sa park na to. Ito nga po pala si Ram is Bisaya. Cagayan de Oro siya. Kasi ako taga Bulacan. So, purong Tagalog po ako. Pero nakatindi akong Bisaya kasi Bisaya si Mama. At si Evelyn. Si Papa is Bicolano. So, hindi ko na alam kung anong salita ako. Nakakapagsalita rin ako ng Bicol. Ano ba yung explanation, no? Bicol, Tagalog, Bisaya. Hindi ako nakapagsalita nila. German, medyo tanga-tanga pa tayo sa German. Itong part na to, pumunta kami muna dito sa my church. Ito yung tour guide na hindi ko alam kung ito pa ba yung sinasabi. Alam mo yung mga tour guide na may doubt ka na. Kasi recently, may mga pinagsasabi sa akin na parang, ha? Yung kasi, ito yung old, ito daw field na to is, medieval roots daw dati. Yung 12th century. 1163 year. Alam ko, 1163 ba? Basta, since tinayo itong lugar, so medyo, ano na siya, medyo oldies. Tapos yung, they used to fortress, yun nga, sinabi sa akin ni Tran na fortress daw siya, ni sister. Kaya, yung 17th century, para siyang, ano ba yung swing? Hugad ng gera. Ano ba? Ano sa Tagalog yun? Parang base. Yun, base. Tagalog pala. Basta yung tirahan ng mga hindi nananak. Basta yung tagapagligtas. Anong tawag sa kanila? Sundalo, yun. Nalito ka pa, no? So, ito yung view sa taas. Nakikita niyo, tama naman yung location mo kasi kita mo kung may magdadaong dito or dyan. May nakikita kami mga kabayo, kaliwat yan, tatatakbo yan. Oo, sa Pinas yan, wala na yung isa yan. Nasa calendar yan na, pinapan na. So dito sobrang peaceful kasi nararamdaman mo yung part na
may trust sila sa mga tao sa paligid na hindi nila para sa nagagaling sa mga hayop, napakawala nila. May mga baka, tapos kabayo. Yung pato hindi naman pinapansin. Most of yung wild duck. Kasi ang pakalamda. Pero sarap pa makita yung mga ma-experience yung ganito kasi. Diba? Hindi natin masyado na-experience sa Pinas. Sa lahat naman nasa Pinas parang sinakop na yun. Relate ko na sa issue. Ay, igal. Taga Bulacan ako. So, may flood control pa lang dapat na flood. Hindi naman binabasa sa amin pero pa rin yung mga near city or near kalabit bayan. Kasi binabaha sila. Shoutout nga po pala sa Florida, taga Florida lang. Itong sintas ko na to, lahat na lang ng gala namin, gumaganyan siya. Hindi siya nagiging matinong sintas. Palagi siya nag-e-evolve sa pagiging pasaway. Medyo matagal-tagal tong travel namin na to kasi siyempre nag-hike kami, nag-biking, nag-hiking. Ano ba? Wala, nanlibak. Yun. Ano ba yung hobbies niyo? Manira ng tao sa kwento. Yun. Joke. So actually, nature tripping itong ginagawa namin. Sobrang saya. Sobrang saya na masarap. Pakiramdam kasi doon nga sa tinitirhan ko is puro dagat naman. Although may nature, may park naman kasi hindi katulad nito. Expose sa lahat ng klase ng hayop. Tapos hillside siya. Medyo matarik siyang ano. Kung mga hindi sila maglakad-lakad ng mga ganito. Medyo masakit siya sa binti. Tapos, kung kasama ko, tuloy-tuloy pa rin sa pag-explore. Kasi bagay na bagay ang outfit ko din, long sleeve. Medyo nulutong na yung kalikili ko sa park na yan. I-feel ko na, tama bang nag-deodorant ako? Tapos wala, hindi para mamatay itong katabi ko sa likod. So, hindi ako nag-deodorant. Kasi siya niya, in-invite niya ako sa bahay niya. Parang na ito may nakikita mga butas-butas sa mga halaman. Hindi ko alam kung bakit. Curious kami at the same time. Yung curiosity namin hanggang dun lang. Kasi ito yung mga part na nanonood na napapanood ko sa horror movie na. Dabo na nakakurious ka. Dabo nakakabuhay ka na kung ano. Maligno, Encanto, Multo. Magtabi-tabi po ka na kahit saan ka. Respeto mo yung lugar na pinupuntahan mo. Bakit? Kasi hindi mo alam kung ano nandun. At maging respectful ka rin sa mga bagay na hindi natin nakikita. Hala! Anong tawag doon? Matanglawin? Ay, joke lang. So, yun. Most of yun yung nasa utak ko. Kahit hindi ko siya nakikita or kung ano man yan. Or ano man historical history ng lugar. Kailangan mo siya respetuin. Kung gusto mo siya makita, maglakad ka lang, tignan mo. Yun, pero huwag ka nang magsukol-sukol. Diyos ko. Ganun kaya yung madalas na aksidente sa horror movie. Yung madalas na unang na, komedyante tayo, pero huwag lang tayo curious palagi, no? Itong top view na to, sobrang favorite ko to kasi, diba, ang ganda ng view kasi yung makakita. Kaso mataas na yung halaman. Medyo nakaharang na yung magandang view. Kailangan mo po tumay. So, pabalik na kami dito sa may baba. So, itong kaibigan ko, may gusto pa siyang turo sa akin ng lugar. Yung tulay daw. Hindi ko alam kung saan yung tulay na yun. Kasi hindi naman taga rito. Nakikiros kami kung saan kami pupunta ulit. Dito ba sa way na to? O dito sa isang way? Sobrang daming wild berries and everything dyan. Pero hindi na ako nagkuha kasi nakakain ako kanina ng may kagambay. Tama na yun. Tama isang pamilya na lang nabawasan namin. So nakikita nyo, sobrang greeny and by winter naman, sobrang brown siya and white. Parang ganun lang makikita. Brown, red, gray. Medyo, depressing mode. Pero ako, hindi ako nade-depress. Hindi ko alam kung paano i-explain na. Hindi siya ma-relate. Hindi ko talaga alam. Kasi, hindi ako nade-depress in a way na siguro naghahanap ako ng paraan para mawala yung kalungkutan ko. Hindi ko alam kung paano to hindi mapupunta sa pagiging alcohol. Pero, alcohol, joke lang. Hindi ako proud sa mga sinasabi ko. So, Alec, don't do that, okay? Nanonood daw kasi si Ulap. Kaya boss ako na pagsasabi ng mga bad words. Kala mo naman pakikinggan ako niyan. At the end of the day, si Rachel pa naman pakikinggan yan. Hi, Miss Rachel. Kusap sa bunutan minsan. Hindi na ako inakusap pa makik dahil sa Rachel na yan. Sa lakas maka nature trip itong ginawa namin.
Gusto ko ma-appreciate nyo yung mga view. Kung gusto nyo akong pakinggan at gusto nyo makita yung mga travels ko, please like and subscribe to my channel. Tsaka sa mga susunod ko pa na kabanata.